Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabus. Uyang unyanan headlines kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, lokal na gobyerno kana siyudad Kinaga pig babasol na huli man kana day pagiro mapadapit man sa kawaranin tubig sa nagkapira ng mga barangay sa laog kana siyudad Naga. Barangay Captain na Veronica ay tugot na ipabakal sa babang presyo nin kantidad ana daga na pagsasadirikan pamilya panganiban na ginamit na dalan o tinampo palaog dyan sa partikan sanitary landfill digdi sa laog kan siyudad Naga. Bill of Good Youth Governance Ordinance inilansara digdi sa laog kan siyudad Naga. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sarong bangkay nin na babae na dukayan dyan sa banwaan kan Pili Camarines-Sur. Sa saro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. PNP dyan sa banwaan kan si Roma Camarines-Sur padagos sa pangapudan sa mga namamanwaan na makipagtabangan sa parte kan pulisya tanganing maresolberan ang gabus na mga insidente sa laog mismo kan sa indang banwaan. We will work as a team. Inian pahayag ni Major General Noe Piñapiel, ang commanding officer kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa tuyang detalyes kan mga barata, ako po si Junel Cuba. Ang buhay kan salog digdi sa laog kan siyudad Kinaga, luway-luway nang nagagadan inuli man kan grabe an na ati bagsak man giraray an na parameter sampling kan Department of Environment and Natural Resources sa salog kan siyudad Kinaga kung sain ang standards na kan na dapat na microbio sa laog kan na salog sana sanggatos na kundi anak nako sa salog kan Naga uminabot sa milyones na mikrobyo asin an nanotarana na mayor na kausa iyo ang mga ati kan na tao asin hayop diretsong piga apuna sa laog mismo kan salog siring man anday pagsunod kan iba pang mga residensya sa tamang linya kan sa indang mga drainage makamundo sa nang isipo na piga Rorokyawa anak salog kan Naga. Ini pa ang ginagamit na elemento sa panibagong tourism campaign kan na siyudad Naga alagad nangati na. Siring man iniman ana dalan nina sa kada pinagaapoda ana pluvial papuli sa sayang arong sa Basilika. Alagad ang kalidad kan tubig bakong ikakagayon kan siyudad Naga ninuli ta sobraan ati nagbata pa. Sa ngunyan pasakitan man giraray na makako ang pundo ang Naga City people sa mall para man sa saindang water waste treatment facility. Ninuli ta aminado man ang mga opisyalis na ang nasambitan ng merkado ang pinaka kontribera ni na ati sa laog mismo kana salug kana syudad
an mga taga-Naga nagapot kun rin mapapakaray kan lokal na gobyerno kan siyudad Naga asin matatawanin atensyon an nag-ati na asin mabatang parong kan salog kan Naga. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal o CDB kula naglalaom na maiimplementar napakarhay ang gabus na plano kan Joint Operation Center sa Peña Francia Festival. Buyot padere sa detalye. Mabantay asin maalala ang Office of the Civil Defense Bicol sa gabus na mga opisina asin departamentong nagbilog sa Joint Operation Center sa implementasyon kan mga plano para sa Peña Francia Festival 2024. Kakaiba ang preparar ngunyan asin inaasahan ang mas dakol na deboto pati bisita ngunyan na ikasanggatos na taon canonical coronation nina. Sinabi ni Regional Director Claudio Yocot, mayong ganap ang OCD sa execution kan mga plano kan mga clusters alagad kung may mangyaring daipig-aasahan, saka lang sinda maganap. Kanakaging Hulyo nahiling ni Yocot ang simulation exercise sa syudad na pinahiling ang manlailain na insidente, arog kan pagbuag, sulo, asin iba pa para makagibon ng plano asin mahiling ang preparasyon sa sinabing dakulang okasyon sa simbahang Katolika. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, saro sa bubusol ngunyada sa kawaran na supply nin tubig kana MNWD bunga kana El Nino pirang bulan maana ana naga sa sapo ana partibismo kana syudad Naga sa panahon kan epekto kay di ana pagbaba kan level kana supply kan tubig sa mga spring water sa source na pinagkukuanan kan MNWD. Sinabi kana MNWD na kulang ang pag-uran na pinagadarakan ng mga nakaaging mga aldaw kan low pressure area asin na bagyo para maging bastante daan supply kan tubig sa mga konsumidor. Naglalaom ang ahinsya na maibabalik sana sa normal ang supply kan tubig kung magiging bastante daan pagbulos kan uran tanganing maibalik ang langkaw kan supply kan spring water sa laog kan syudad Naga. Ang mga taga-Naga padagos na nangangapudan asin na padagos man ang paghinanakit sa lokal na gobyerno kan syudad Naga ninuli kan kawaran nin gidigibong lakdang tanganing mataparan ang padagos na pagkulang-kulang o krisis sa tubig sa mga barangay sa laog kan na syudad Naga. Dakol ng mga barangay digdi sa laog kan syudad Naga anda padagos na nagrereklamo ninuli man kan kawaranin bulos nin tubig an iba digdi ana nag-aabang na sanakan na supply kan lori kan tubig gikan sa parte kan rasyon kan Piwada o kana Piliwater District na iyo ang kinukonsumo ninda sa Araldaw kundi subuot matatawan ninda kulang atensyon kan lokal na gobyerno kan syudad Naga ang tabang sa parte kan MNWD tangani mana na digdi matawan ninda sufisyenteng serbisyo ninda tubig sinda ada kinakaipuan na subuot mag double time tangani mana na digdi ang gabus na mga problema na atubang kahanda mga residentes kana syudad Naga matawan ninda dakulang atensyon panahon naman subuot na magbugtak nin kadagdagan na water pumping station sa nagkapirang mga lugar kana syudad Naga ninulit na nagpaparadakol ang mga konsumidor alagad sagkod ngunyan mayo pa nin gidigibong lakdang ang opisina kan alkalde kan syudad Naga Mayor Nelson Ligacion. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal kakulanganin trabaho sa Bicol padagos na naglalangkaw. Darrell Banya sa detalye. Naglangkaw ang porsentahe kan unemployment rate and underemployment rate hindi sa Bicol o sa bilog na Kabikulan sa nakalis na mga bulan sa pinaluwas na datos sa Candole Bicol sa pamayo ni OIC Regional Director Imelda Romanillos. Paghalis sa 3.9% na unemployment rate kan bulan na Abril kan taon 2023, nagiining 5.4 sa kaparehas na bulan
ngunya na taon. Mantang na record man ang 1.3% na underemployment rate digdi sa riyon. Dahil manaon ang bitan ni Romanillos kung ano ang naging rason kan paglangkaw kan porsentahe kan mga Bicolanong mayong trabaho. Ngunya na taon alagad kay puan subutin dang resolveran ini sa paagi kan pigaplanong gibuhon na employment summit digdi sa Kabikulan sa maabot ng mga aldaw. Target kan Department of Labor and Employment na matabangan na makalaog sa trabaho ang mayo palinhanap buhay sa anom na probinsya kan riyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, naguurulay na ngunya na ana abogado ni Kapitana Veronica Panganiban asin na ana pamilya Panganiban initanganing bawion ang daga na ipinabakal kung sain inaagian ni kontrak kan SWMO pasiring sa sanitary landfill. Iyan ninuli man tada ipanababayadan kan na syudad kan Naga ang pagkakautang kaniya naaabuton sa 1 milyon o sobra sa 1 milyon pesos na kantidad kada sambit na nga daga ang pag-uurulay ka na abogado ni Kapitana Veronica asin kan pamilya Panganiban ang ginibo iyan tanganing digdi makaman ni magkakadigong lakdang para bawion na nasambit na nga daga. Dai tugot na ipabakal sa babang kantidad ang daga kan sa indang pamilya sa laog kan na siyudad Kanaga. Anda pahayag ni Barangay Kapitan Veronica Panganiban haloy na ining dai na babayaran asin na namamahala na naman unag mamarahalan naman subot ang kantidad kan daga na pinapabakal ngunya na panahon bako lang sana daga ni Kapitan Veronica ana ipinabakal niya para man maagihan ana sanitary landfill kundi daga nindang magturugang asin na bilog man na tiga mamauta na kantidad na makukuha ninda kaya ngunyan mauut na bawion na kan pamilya kan Kapitana ang daga na pinagagamit kan siyudad Kanaga. Dati na nagkaulay si Alkalde Nelson Ligacion asin si Kapitana Veronica Panganiban na babakalun ana sa indang daga sa kantidad na sobra sa sarong milyon pesos ninhuli man taan na inota na pag-uurulay kantidad na 500 pesos ang kada square meter. Alagad na diskubre man ni Kapitana Veronica na tiga presyon sa nada ini nin kantidad na 400 pesos kada square meter na da iniya tinugutan kan inot na pag-uurulay kan siyudad nin Naga. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal. Karpa dakop sa drug by bus operation na sa siyudad Kanaga. Ang sira pala na nagchuchungki na. Boss O Kaisminda sa detalye. Dahil nakapalag na sarong tulak nin na droga ini matapos na ramalan magpositibo sa ginibong bus operation. Mga bandang alas 3 nin pagkahapon kasugma kan ikasaan bus operation sa barangay Mapulo, Naga City. Si Police Major Nolan Romubio, Station Commander, ang nanginutan ang kaibanan ang PDEA Region 5, PDEA Naga, PDEA Camarines Sur, ikinasaan bus operation na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na may alias na Karpa, 29 anyos, residente kan Nasunauno, Barangay Mapulo, Naga City. Sarong plastic sa siya yung ipinagpabakal ka na suspect na kung saan ini nagkakantidad 500 peso bill. Na-recover man digdian na nasampitan ng mark money. Siring man ako ng panintulupang pirasong plastic sa siya ang nasampitan ng suspect na si Karpa. Nangunyan iyao na sa kulungan Naga City PMP. Matubanid kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasampitan ng akusado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Kala ko pati ang karpat tulak na nindruga. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Cell of Good Youth Governance Ordinance inilansar sa Agosto 16, 2024
katakod kan selebrasyon kan Youth Month, ilalansar ang duwang ordinansa na mauut na papagtibayo da kanda liderato kan mga jóvenes sa laog kan syudad Canaga na iyon pinag-aapon na Cell of Good Youth Governance Ordinance asin and pagkakaigwa kana nasambit ng State of the Youth Address Ordinance. Mauot kan ordinansa na bistuhod ang mga kampyon kan maray na paggugoberno kan mga jóvenes asin man kan pagbisto sa estado kan mga joven sa laog kan syudad Canaga. Ilalansar ang ordinansa sa Agosto 16, 2024 alauna nin pagkahapon mismo sa laog kan Sangguniang Panglunsod Session Hall kan syudad Naga. Ang mga jóvenes digdi sa laog kan syudad Canaga aktibo sa pakikiaram kan mga dalagan sa laog kan syudad asin gustong baguhon ana mga irregularidad subuot na nangyayari basado dumaan sa mga surat na pinagpapaluwa subuot kaning Vice Presidente dati na si Attorney Lene Robredo. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga senior citizen padagos na pinagpapaingat huli man ka na naglalangkaw na naman na temperatura sa laog kan syudad Canaga asin man sa probinsya kan Camarines Sur matindi iniman ana na matian kan mga taga Camarines Sur asin taga syudad Canaga ngunya na sigun sa heat index kasudma nag-abot sa 44 degrees centigrade iada basado man sa pinagapaluwas na payag kana pag-asa yan sa paagiman kana pinagaapod na ana nasyon asin nagluya subuot ana panahon kana habagat resulta kan paglangkaw kana temperatura. Sigun kay Barangay Captain Isting Bautista kan Tinago, may 5 magkasudod na namaaram sa kinaban sa saindang barangay ninhuli sa hilang sa pagkakaaram kano ospital. May high blood pressure asin hilang sa puso ang mga ni ninuli man kan padagos na pag-init kan temperatura o kan panahon pigpapaingat man ang mga senior citizen sa uma na darakan na mainit na panahon orog na tasindaan kadaklan na may hilang sa puso asin na alta presyon. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sarong persona ana nadukayan na mayo na ninabuhay dyan sa parte mismo kan banwaan kan Pili Camarines Sur. Nadukayan anasambit ng bangkay ka na sarong babae sa Zona 1 Barangay San Agustin, Pili Camarines Sur. Iyan alas 5:20 nin pagkahapon ka na suudma. Nakaabot ang report sa hipatura ka na pulisya alas 5:35 na nin pagkahapon. Sagkod ngunyan, nagpapadagos ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police manungod sa nasambit ng insidente. Napagaraban na sarong nagangaran ng Romil Reswina Ilyanto, 29 anyos, Mayagum, sarong Taho Bindor, residentes kan Zona 4 Barangay San Isidro, Pili Camarines Sur. Ini anda nagali sa saindang residensya tanganing dakup nina sira sa parte mismo kana creek kana sinambit ng lugar alagad nahiling kani ang sarong lawas kana sarong dai panabibistong babae asinda digdi tulus-tulus niya napig report ini sa ipatura kanda pulisya kanda banwaan kanda Pili Camarines Sur kung sain nahiling niya ang mga nagrurundang mga miyembros kanda PNP sa atubangan kan University of Santa Isabel dyan sa barangay kana San Isidro Nagas o San Isidro Pili Camarines Sur. Tulos na nagapasiring sa lugar ang mga miyembros kanda PNP asina digdi nahiling ninda ang lawas kan babae tulus-tulus na nag-apod nin personay kan suko ang mga autoridad asin na digdi ana nasambit ng suko
nagrespondi asin na pinagpasairarom sa autopsiya an sinambit na nga bangkay kan babae. Sagkod ngunyan, dai pa bisto an bangkay kan sinambit na nga babae kun si Isay anasambit na nga persona. Ini an pinagdaranaman sa sarong purinarya dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Nagpapadagos an isinasagimong investigasyon ngunyan kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur kun si Isay ana nasambit ng persona asin ano ang kinagadan kan sinambit ng babae. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal. Inapudan ngunyan ni Director G. Avlan kan DTI Camarines Sur ang mga miyembros konsumidor kung mabakal ni na mga produkto kinakaipuan naripasun kung igwanin PS Mark o ICC Mark ulit ay ni iuan quality marking o nakapasar sa Philippine National Standard product na dapat pigrerisa ka na mga konsumidor kung sinda mabakal nin mga produkto. Ulit ay ni iyo man ang magiging basihan ninda sa pagbakal nin mga produkto urog na ang mga appliances, construction materials as in mga electrical product. Uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Director G. Avlan kan DTI. So pag igwa po katong PS Mark or ICC Mark, yun po ang mga quality marking. Gusto sabihon, nakapasado man sa Philippine National Standards and talagang pwede ining ipabakal sa merkado. So sa gabos na mga naghihinan yung po ng mga consumers, yun lang po ito ang sinusunod dapat or ito ang dapat na guide ta when it comes to buying, lalo na po ining mga construction materials, ining mga appliances, even itong mga electrical materials. O araw gani, mga pirang bola na naman, mabarakal na naman kita katong mga Christmas lights. So that includes Christmas lights kasi part po siya katong mga electrical products. So kaya igwa po yan ng mga quality markings like ICC and PS Mark. Mientras tanto, pinagkorpermar man ni Director G. Avlan kan na DTI sa laog kan na probinsya ng Camarines Sur na sagkod ngunyan, maayo pa nin na itataong multa duman sa tracing mga negosyante na nahiling na maayo nin mga PS Mark. Sigun ki Avlan, yaon pa kay ini sa lado kan na adjudication na funnel kan DTI ang kaso kung saan kinakaipuan pang magkaigwa nin investigasyon oras na mapatunayan na igwanin paglapas sa kapalang subuot ini didesisyonan. Uya pa ang pahayag ni Direktor G. Avlan kan DTI Camsur. So, ang 13, alagad, di pa kaya pwede siyang isabi ang pangaran kasi nasa adjudication process pa po siya. Kasi igwa kitang due process. Although nag-issue kitang notice of violation, at tapos itong mga produkto, pig tape, na dapat dahil ito pabakal kasi ito ang magiging evidence. And then pag napatunayan, i-confiscate sa produkto and then papatawan siyang kaukulang penalidad. Penalidad po kaya ranging from 25,000 to 200,000 pesos. Mientras tanto, 25,000 pesos sa gudang 200,000 pesos ang pwedeng ipataw na penalidad sa mga negosyante na naisyuan kan pinagapod na notice of violation kan DTI. Kabali naman digdiya ang pagkumpiskar kan na sa indang mga produkto sa laog kan Camarines Sur. 13 ang mga negosyante na naisyuan ni na citation ticket. Ana naisyuan ni na notice to violation kan DTI. Alagad ni yaon ngunyan sa adjudication board para man sa magkakadigong hearing. Uya pa si Director G. Avlan kan DTI. May pa. Nagmumulta kita pag na-adjudicate na. Ang adjudication, gano'n siya hearing. May hearing, ma-justify itong kung talaga dapat siya kasuhan. Pero pag maluya ang proof niya, ipipenalize siya and then i-confiscate sa mga produkto. Ang ginigibo kaya pig tape yan, pig sisiklod, tangaring pong. And then, nagkakaigwa naman kami kaya inventory. Alibawa, sa mga naka-display ngayon, nag-amount niya nag-abot niya mga 3 bundles, 5 bundles, etc. And then, ang amount. And then,
pag napatunayan, saka po ito kukuanon kang DTI. Si Director J. Ablan kan DTI sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur. Pig-kumpirmar ni board member ninyo Taiko na dakol na mga proyekto ana nadara sa banwaanin Pasakaw, Camarines Sur sa tabang ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur urog na sa lado kan infrastructure project kabali na ana pagdakula kan mga upadakula kan mga tinampo international seaport na nagpupunaan konstruksyon mga tulay na minakonekta sa mga barangay asin mga edipisyo o mga building na nahihiling na nakatindog sa ngunyan sa banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur dagmang na kunsain mga proyekto anda na itao kanda opisina ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elre Villafuerte ana mga tios na mga aking mga estudyante anda padagos na pinagtatabangan kan na mag-amang Villafuerte sa paagiman kan mga scholarship na idunduhol ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte uya an parte kan mga pahayag ni board member ninyo Taiko kan 2nd District Camarines Sur. Sa Tibuan Camsor, ni Kong Elre, ni Governor Luigi Villafuerte. Ano po, mahiling manida po ang mga services na pigdadara po kang Kapitolyo, kang 2nd District. Ano po, nasabi ko na nga po, pag-abot pa lang sa infrastructure, ano talagang saro po yun sa pinaka-backbone. Kang development kang sarong LGU, kang sarong probinsya, na kung saan po, igbuboost ka ninyo ang ekonomiya. Ano po, lalong-lalo na sa banwaan ng Pasakaw. Sa tabang po ni Kong Elre, sa kanil Governor Luigi Villafuerte, mahiling nito po at yan po, pigdadara kulaan. Start na po ang construction kang Samuyang International Seaport, mga bridges po dyan na connecting from other barangays. Mahiling nito po yan. Then mga iba pa po mga edifice tigniyo. Pakulang po yan. Sinabi ko na kasubago, sa education, mahiling nito po ang pagsusuportahan po kang probinsya ni Kong Elre sa kanil Governor Luigi. Ano po, mga scholarship program ninda, kadakol, sa Pasakaw lang, kadakulong po digdiyo na natatabangan ng mga aki na makapagtapos sa eskwela. Boyan, medical po, balinindo, mga CT scan, ultrasound, libre gabos, balik sundo pa po ang mga pasyente. Partiyan kan mga pahayag ni board member ninyo Taiko kan 2nd District Camarines Sur. Sa satuya pa nga mga pamayukan na, o sa satuya pa mga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dikit na sana ana problema na nai-encounter o nasasabat kan liderato kan Siroma Municipal Police Station. Ini bunga naman kan aktibong programa sa luwas kan hipatura na pigigibo kan mga pulis. Yan pinapanginutan kan PCR tangani man nadigdiya maipaabot ang mga impormasyon sa lado kan komunidad sa pwedeng maging aksyon kung igwaman nin emerhensya asin man mga pangyayari sa sendang lugar. Ang Siroma saro sa mga banwaan sa laog kan Camarines Sur na may hababang record nin insidente basado sa blatter report kan sendang hipatura. Orgulyo kan PNP kan banwaan kan Siroma Camarines Sur na peaceful pag-abot sa crime incident ang sendang banwaan uya si Police Captain Clidera kan Siroma Municipal Police Station. Talagang medyo minimal na maray ang problemang na-encounter kan sa Kuyang Himpilan digdig. Gibupok nga kang labi-labing mga police outdoor activity mga ang PCR ko po sige-sige po ang pagkundoser ning mga aktibidades tanganing maging aware ang satuyang ang community midigdi kang mga dapat na maging aksyon or lakdang kang lambang saro pag igwa ning katibaadan or problema sa tuyang nasasakupan. Po nga ini kong Siroma saro sa mga banwaan sa Camarines Sur na may pinakahababa ning incident report and mga record or nakablatter digdi sa Samuyang Himpilan na talagang ako po proud na nagsasabi sa Indo na ang sa kuya pong Himpilan medyo peaceful pag-abot sa sa kriminalidad po. Kinumpirmar ni Police Captain Clidera
na nagkapirang bulanan ang mayo nin kaso nin harabunan sa saindang lugar. Inibasado naman sa record kada PNP asinmada kanda barangay saro kaya sa nakataba nga sa pagurus dakan kaso nin harabunan iyoan sa indang lakdang na ipinagapasulod sa padagos na pagmonitor kan mga noted na mga persona o personalidad kung an mga ini nagluluwas asin nag-ooperar pa nin illegal na aktibidad sa indang barangay. Nakatabang subot na marhay an pagmonitor kana mga kapulisan asin man kana mga barangay official duman sa mga mararaot na mga elemento na noted na sa hipatura kana pulisya kaya dahil nakakabuelo ana mga paraabon na siring man na nagresulta kan pagurus kan kaso nin theft sa saindang banwaan. Uya si Kapitan Cledera kan si Roma Camarines Sur. Base po digdi sa record ko sa data kang nakaaging simana, ang sa kuya pong istasyon ay halos pirang bulan siyang mayo ning insidente ning harabunan. So ang barangay na pagbibisita mi, very minimal man po ang itala na record ning harabunan. Ang sarok po sa gibuming lakdang, itong mga noted mi na personalidad, talagang iyo ang tinututukan kang mga operatiba ko kung ini nagluwas or naggigibo na naman ng illegal na aktibidades. Kaya medyo sa part ni po, medyo na antabayanan mi po ang mga piding gibo na krimen kang lalong-lalo na ining mga parahabon po digdita. Medyo sa part mi po, madali mi pong nabibisto si mga parahabon digdita. May mga previous record naman po sinda. Kaya namomonitor mi po ang movement ninda. Kaya nababawasan or dahil sinda nakakabilo gibo ning illegal na aktibidades po ninda. Si Kapitan Cledera, ana Chief of Police kanda si Roma Municipal Police Station. We will work as a team. Iniyan payag ni Major General Noe Peñafiel, ang commanding officer kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Ini sa kampanya tanganing matapos na ang insurhensya o ang Communist Party of the Philippines CPP-NPA sa laog kada Bicol Region. Katabang kan tropa kan Philippine Army, iyo mismo ang opisina kan DILG, DSWD, asin ang nagkapira pang ahensya kan gobyerno kung sain ang mga programa kan gobyerno pigdadara sa mga barangay. Uyaan pahayag ni Major General Noe Peñafiel, ang Commanding General kada 9 Infantry Division kan Philippine Army sa Kuta Elias Angeles sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Doon po sa ating assumption speech na sabi ko po yung ating plano o strategy to accomplish sa maiksing salita ang nabanggit ko rin yung WIN, yung WIN, una, ang sabi ko na we will work as a team. Pag sinabi na we will work as a team, hindi lang yung namin, hindi lang within sa armed forces o sa military, sa 9ID, kundi yung team ng DILG, DSWD, lahat po ng gobyerno, makikolaborate ko kami para patuloy na ma-enhance yung approaches namin at yung mga programa ng gobyerno makaabot talaga doon sa mga barangay. Pangalawa po yung innovate. Kasi po yung kalaban, dahil sa lumiit at naging highly mobile, kailangan din namin mag-innovate ng approaches kung paano makuha at makita ang mga kalaban. Si Major General Noe Peñafiel, ang Commanding Officer kan 9 Infantry Division kan Philippine Army dyan sa Kuta Elias Angeles sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Yan mga tukang ang kapte ripunan kan mga barata alas 7 sa pangarang kanda bilog na tropa kaibanan dyan si Buso Kaisminda, Boyet Paderes, Asinda, Daryl Banyas sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, pati naman si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata, si Junel Cuba, mabalus kan sa pong pagkantabay. Salamat, basta barata, sigurado.
PBS. Basta Bareta, sigurado